na i-review, rebisahin ang RTL kapag pinalad na siya'y mahalal bilang senador ng Republika ng Pilipinas ngayong darating na Mayo 12, 2025. Si Aljo Bendijo sa DCXL News. Ito na po, makakausap na natin si NFA Administrator Larry Lacson. Administrator Lacson, magandang umaga po. This is Aljo Bendijo. Live na po tayo sa DCXL News 558. Hi, good morning Aljo at good morning din sa mga taga-subaybay natin. Okay, so ang pinakauling balita natanggap po namin dito, yung rice buffer stock hits 5-year high. Opo, tama ho ba ito? 7.17 million bags. Tama po Opo, yan. No? okay, magandang balita yan. Tama po yan. All-time high po yan since 2020. Opo, tama po yan. Ano po ang nag-attribute dito po sa magandang balitang ito? Una pong pinaka-contributor po niyan ay yung pong na patupad ng NFA na flexible pricing nung inumpisahan po natin yan nung last year, no po? Mga April last year na umpisahan po natin yan, yung flexible pricing kung saan pwede kami magpresyo depende sa kalakaran sa merkado. Kapag sa tuyong palay, mga 23 hanggang 30 pesos pwede kami magpresyo. Of which sa ngayon, sa kasalukuyan, 24 pesos kami, napaka naging competitive ng NFA. Kanya po lumaki ang ating buffer stock from one day into ngayon, 9.36 days na po ang ating buffer stocks. More than what is required doon sa 9 days. Okay, despite dito po sa increase inventory, paano po natin masisigurado local farmers natin? Meron ba tayong enough funds na mag-procure pa ng mga stocks? Ay, enough pa po ang ating funds dyan kasi itong buffer stock naman natin na 9.36 days na to, pondo po nung last year, no? Nakapamili po tayo maganda last year at ngayon, meron tayong fresh 9 billion fund plus mga natira pa po last year, no? Nasaan po yan 14.6 billion kung saan 2.6 billion pa lamang, roughly 2.6 billion pa lamang ating nagagastos diyan sa pagbili ng palay. So, wala pong problema sa pondo. Kaya ang problema po ngayon ay yung congestion ng ating mga warehouse. At medyo puno na po yung mga warehouse natin doon sa mga high-producing regions. Okay, so under ng amended rice tarification law, Administrator Lacson, ang NFA ngayon ay required na mag-maintain ng rice buffer stock. Ilang araw ho? 15 days ho ba? National consumption? Yung latest na yung amendment sa RTL ay ginawa nilang 15 days. 15 days, okay. December po yan na pirmahan yung RTL na yan. Alam naman po natin ang budgeting system. Ang naka-budget lang po for this year ay pang 9 days. No? Ayun ang binigay na budget. So, kanya ngayon, 9.36 days, hahabol kami kung kayanin namin hanggang magkaroon tayo ng 15 days as prescribed ng RTL, ng amended RTL. Ngayon, yung RTL na ito ay iniba po ang kapangyarihan ng NFA. Lalo na ang abilidad ng NFA na magbenta ng bigas directly sa taong bayan. Opo. Ngayon, sa current policy ng NFA, correct me if I'm wrong, ang ahensya ay pinapayagan lang na magbenta ng mga aging stocks or bigas na ilagay dyan for at least 2 months since its processing. Sir, nakakatulong ba talaga ang RTL? Una, sagutin ko muna yung una mong nakakapagbenta lamang ang NFA ng bigas sa panahon ng calamities, emergencies, at yung pangatlo, yung bago maging unfit for human consumption o yung nag-age na, no? Ika 3 months. Yun pong tatlong na yon ang naibigay originally na pwede lang kaming magbenta. Hindi po kami pwede sa merkado. Ngayon, yung pang-apat na naibigay dito sa amended RTL is kung kapag po yung nag-declare si DA ng food security emergency
yun po, pwede rin niya rin po kaming utusan na ilabas nyo ang stocks nyo. Pero hindi pa rin po kami ang nagbebenta noon. Si DA pa rin po ang namamahala noon. Okay. So, sa tanong po ninyo na hindi na nga kami nakakapagbenta directly sa mga consumers, nakakatulong po ba ang Opo. RTL? Ito pong present form. Sa aga na po amin sa NFA, hindi po iyan nakakatulong in the sense na hindi po kami makapaglabas ng stocks regularly. Ano pong epekto niyan? Talaga pong stocking lang kami. Tatagal po talaga ang stocks namin. Up to 3 months. Inaantay pa natin maging 3 months bago ho ito ma-release. Tapos hindi man ho ito ma-release sa publiko diretso. Ito po dadaan pa sa auction, sa ano. Hindi ho direkta sa retailer. Whereas kung sana nabigyan kami ng hindi tinanggal yung karapatan or mandato ni NFA makapaglabas ng bigas sa merkado mismo sa mga retailers. Biruin niyo yun, everyday lalabas, everyday may lumalabas. Or sabi natin, monthly may lumalabas na volume. Yun po yung nare-replenish natin ng bagong stocks. Iikot po ng maganda kung meron po kami mandato. Ang mangyayari po nun, hindi na po kami malalaunan ng stocks, hindi na mag-age. Mailalabas na. So, napakaganda po ng quality ng lalabas na bigas. Ika nga, at the same time, natulungan mo pa yung mga consumer na murang bigas. Natulungan mo din pangalawa at mas malaki doon, yung farmer. Kasi ngayon nararanasan na namin congested po yung aming mga bodega dahil po hindi kami makapaglabas ng stocks. Ang mga farmer ho ngayon, maangal, naiyak, nagrereklamo. Akala nila hindi kami namimili. But ang totoo ho niyan, namimili kami kaya lang napakalimitado dahil puno po ang aming bodega. Opo. Yun po ang sagot sa tanong ninyo na nakakatulong ba ang RTL. Sa ngayon po sa aming Hindi. sitwasyon, hindi po Okay. kasi tumatagal po ang stock sa ating mga bodega. Okay. Ngayon, ano naman po ang inyong reaksyon na dito po sa Mungkahe? Ito yata ang isa sa mga priority legislation. Kung mahahalal na bilang senador, ang nangunguna ngayon sa mga survey, Congressman Erwin Tulfo, na ibalik na sa NFA ang pagbili ng palay at pagbebenta ng murang bigas para matiyak na may murang bigas na mabibili ang mga tao sa buong taon. Nako, kami po sa NFA ay natutuwa at marami po ang nakakakita sa kanilang mga mata at sa experience po na na-experience natin ngayon. Presyo ng bigas, sa palay, hirap na hirap makabili ng marami dahil puno ang bodega. Kami po yung natutuwa at nakikita ito like si Congressman Tulfo at meron pa rin mga iba pong mga kandidato sa pagkasenador na talaga pong sumusuporta sa pagbabalik ng mandatong ito sa NFA. Kami po isang ayon at natutuwa at sana nga po mangyari sa lalong madaling panahon o sa pagbubukas ng susunod na kongreso, sana man po mapagbigyan ng pansin at ngayon po kasi damang-dama ang epekto natin sa presyo ng bigas, sa pagbili ng palay, tama natin ang epekto nitong pong RTL. Okay. Maraming salamat po sa inyong panahon, Administrator Larry Lacson ng National Food Authority. Good morning po. Thank you. Good morning po. Salamat din po. Good morning. Thank you.